Morning, sir. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Ako ay... as in, durog na durog. Lopez ka pa lalala, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa na titi sa mukha yan eh. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Prosecutor Office. Ang dami na biktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Junior! Hindi ako nakagago. Ay, ako, huwag kang babanggit ng galaw. Mabuhay tayo! At sa mga team kabahombre, putang ina nyo! Yan ay mula sa isang dekalibreng tanga. Pinos di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Alam niyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Putik, matibay. Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, oh. Puro kasinungalingan din na yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan atin pong tatalakayin ang the biggest ever na bulang nawawala mga kahombre ko o taong nawawala. Meron hong missing person ngayon mga kahombre ko. At yun ay si Norman Mangusin. Palakpakan sa ilong ang putang inang yan. Na mismo ba to? Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Alam niyo mga kahombre ko today, kailangan lang natin halu-haluin ang love story namin ni Norman Mangusin mga kahombre ko. Kasi alam niyo yun, kailangan kong gawing ubi yan mga kahombre ko. Excited ho ako sa part na yan. Ito ho ang ating argumento dito. May konting recap, pero may konti rin na bago. Tama? Kailan nga ba ang huling live ni Norman Gusgusin? Napatagal na mga kahombre ko. April 27. Oh my God, Norman! Bumalik ka na! Hindi naman ako masyadong galit eh. Magagalit lang ako lalo kapag hindi ka bumalik. Pinapakita mo lang lalo na duwag ka pala talaga sa akin at sa mga kahombre ko. Ayun na nga ba sinasabi ko sa'yo? Ang lakas-lakas mo, ito nga pinagsasabi mo sa akin? Tapos pupunta ka sa bahay ko, kung alam mo kung sa bahay ko na alam mong wala ako, pukid ang ina mo. Magpasalamat ka na rin sa Diyos. Wala akong natirang isang tauhan doon. Kasi kung meron man lang ako isang tauhan doon na natira, pinatirador ko yung ulo mo nang madala ka na. Pero hindi ko gagawin sa iyo yun. O ganito, ikaw ang magbigay ng address mo sa akin. Complete address mo, luluwasin kita. I-message pa kita. I-message pa kita kung nasaan, kung kailan ako darating. Para makapaghanda ka. Diba? Fair enough. Total. Pero sabihin mong titigil ako sa pagmumura ko sa'yo. Puking ina mo, gago, hindi ako titigil. Kung gusto mong dalhin sa ring, pwede rin. Papalagang ko rin. Doon sa pinaglalayban mo kanina, uutusan ko na. Tiradurin nyo sa ulo yan. Titiradurin ka na para madala ka. Pero maswerte na rin, hindi pinagkaloob ng Diyos na umuwi kang sugatan. Nakuha mo. Advice ko sa'yo yan. Advice ng matanda yan. Dapat magulang ka. Okay? Buti na lang talaga, wala ako ron. Buti na lang, kahit isang tao ko kanina, wala ron. Wala doon sa lugar na yon. Kasi kung meron man lang na available kanina, pati tirador kita. Hindi kita pasasaksak o pababaril, hindi ko gagawin yon. Pati tirador lang kita nang madala ka na. Boss, may chance ba magkabati kayo ni Ogag? Pwede. Sampal-sampalin niya yung mukha niya, inugig niya yung mukha niya sa spalto, i-delete niya yung channel niya, lahat.
ng social media niya at wag na siya mag-social media habang buhay. Yon, babatiin ko siya. Ayun. Hindi ba? Tapos ngayon, iiwanan mo na lang ako sa isang sulok? Hindi ka ba naaawa sa mga bulsa namin? Wala na tuloy kaming kikitain yan, paring Norms! Paano kung hindi mapakulong si Makagago? Ano gagawin mo, FLM? Pag siya hindi nalabasan ng warrant of arrest, magtitigil na ako mag-YouTube. Susuko na ako. Oo, titigil na ako sa pagsusocial media. O hindi na ako magsusocial media. Kami ni Casper, magpapantit bra kami. Lalakad tayo ng 1 kilometro, nakabrat panty. Ayun na nga yun, pinicture lang. Simula noong hindi na siya nagparamdam. Kahit ho ang kaibigan natin na si Food Genius ay bibihira na rin magkaroon ng update o post tungkol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Actually, nalulungkot nga ako kasi nakasanayan na ho natin halos 1 taon kung talaga hong ginatasan, mga kahombre ko. Talagang dugo na ho lumalabas. Patuloy pa rin ang paggatas. Ayan ang mga dekalibre, no? Yan sinasabi ko sa iyo. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Di ba? Ang lakas-lakas mo Tapos biglang ngayon, ikaw yung nawala. Ano ba naman yan, man? You make my day worse. Ay, pare, kasi naaawa rin ako sa ibang mga basher ko. Wala na silang maipost. Kaya naman ako yung nagpakita para meron silang maipost. Okay. Para sila na may kumita rin. Tama. Para kumita sila. Akala ko ba naaawa ka sa mga bashers mo kasama na kami na mga kritiko mo? Magkaiba ho kasi ang basher at kritiko. Ang basher, mga kahombre ko, yan yung basta na lang may matira, walang utak. Ang kritiko, may critical thinking. Magkaiba yon Totally different, mga kahombre ko. Ngunit, kung totoo nga na ikay naaawa sa mga basher, sana hindi mo tinigilan ang katangahan mo, di ba? I mean, yun yung gustong-gusto namin. Ang makita kang wasakin ang sarili mo, di ba? Boss FLM, ano yung powder sa lamesa nyo? Anong powder? Tanga, walang powder dyan. Abo na sigarilyo yan. Lahat na lang. Atik, di ba? Mamaya, live tayo, shabu. Imaginein mo yon, makakalabas ka na nga na superhero, tas biglang ito pa yung naisip mong sabihin. Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. Hindi ba? Ang laki mo namang... Isa kang malaking tukmol. hindi ka nagamit ng... ha? Anyway, mga kahombre ko, Actually, I'm about to... ako? Hindi na ako ayoko na mag-social media. abo, alam niyo mga kahombre ko, bilib ako kay Norman, ha? Mukhang talagang, meron na hong gumagatong talaga sa kanya. Nagliliabo ang katarantaduhan ni Norman kahit offline siya, mga kahombre ko, no? Papatin kitang naiinggit. Yes. Alam mo kung ilan ang diamond card ko? Ayaw talagang bitawan to ng mundo ng social media. Norman, bumalik ka na, please. Maawa ka naman sa amin. Wala na kaming entertainment. Unggoy yan. Kaso lang, mga kahombre ko, gayon pa man, no? Paano naman, mga kahombre ko, yung mga taong umaasa sa kanya? Hindi naman ako nag-live dito para sa inyo mga basher triple purpose. Oh, hindi ba? In short, yung triple purpose mo, kaya ka nag-social media ay hindi mo na ginagawa ngayon. Eto pa malupit dito, mga kahombre ko. Yung triple purpose ho niya on staying sa social media, mga kahombre ko, ay tungkol lang ho sa mga bashers niya. Impractical. Dahil una, ito ang sabi niya. Una, para kumita. Hanap buhay ko to Ikaw ay kumikita dahil ang daming galit sa'yo at maraming gustong makita kang bumagsak dahil sa mga katarantaduhan mo. Dahil sa katandaan mong wala kang kinatandaan. Tama? Una. Pangalawa, para kamustahin yung mga supporter ko. Pangalawa, para daw kamustahin ang kanyang mga supporters. Tingnan nga natin kung may nakamusta ka supporter. Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil ako yung patunay na kapag ka may Diyos ka sa puso mo, hindi kanya pababayaan. Ay, bobo mo, Mariben.
Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Baya, makakarma ka, huwag ka mag-alala, magkaka-cancer ka na. Eh, comment. Pasok. Mas dugyot ka. Ikaw, wala kang malamon eh. Tanga ka pala eh. Bobo ka pa. Ano? Ikaw ba'y kumakain pa? Walang laman ng utak mo. Lumayas ka dyan. Ingit ka kasi ikaw hampas lupang patay gutom ka. Diba? Patay gutom. Kumain ka na ba? Hindi pa. Comment ka ng comment ng negative dyan. Yan sikmura mo, mahapdi na, tanga, o kinam. Ito, may sobra ako. Gusto mo kainin? Sabi, 3,000 daw per tagay. Tanga, 7K lang yan, mabibili. O, putang ina mo. Bumili ka nga niyan kung makakabili ka ng 7K. Dali. Gagawin kong 50K. Bibili ako 50 piraso. Dali, kung makakabili ka ng 7K niyan. Ang bobo mo, putang ina mo. Oo, wag ka nang manood dyan. Tanga-tanga ka. Dali. Bibiling ko 50 mil sa'yo. Isang ganto. Dali. Dali. Umorder ka na. Ngayon, babayaran ko kahit 50 piraso. Babayaran ko 50 mil isa. Basta ganito. Dali. At tanga mo, bugok. Kasi ikaw, panjimbulag ka lang. Wag ka nang pumorma dyan. Kinangina mo. Pampig ka lang. Tayo na to. 7K daw. Unggoy. Lumayas ka na rito. Putang ina mo. Didit. Tanga. Gawa ka bagong account. Fake account po. Tanga na. Walang follower ang puta. Alam niyo na mga kahombre ko. So, yung pangalawa ho, lumalabas pa rin na para sa bashers pa rin. So, in short, wala ho talaga siyang pakialam sa mga fans niya. Pangatlo naman. Pangatlo, para asarin kayong mga basher ko. Triple, 3 ibon in one stone. See? Di ba? So, yung tatlo niya home purposes ay para lang sa mga bashers niya. Never, mga kahombre ko, para sa fanbase niya. Ganyan kayong kamahal ni Norman. Palakpakan ang putang inang iyan Sabi ko sa iyo Norman di ba? Ang galing mo! Imaginein mo, offline ka na nga, talagang winawasa ka pa rin. What a life, man. Nakakalungkot. Anyway. Ouch! Sakit. Hindi ibig sabihin kasi na nananahimik ako. Naduwag ako. Hindi ganon. Hindi ganon yun. Dalin lang natin sa fair na laban. Kumbaga, at least ako, I stop saying things. Wala na sila masasabi sa akin. Alam mo, Norman, kung hindi ikaw ang nagsabi ng mga sinabi mo na yan, maniniwala ako kasi ang ganda nung salita mo no? Ang tibay talaga, no? Pero nung nakita ko yung mukha mo na ikaw pala nagsabi niyan, hindi ako maniniwala na pala. Because all you say are lies. Over lies. Over lies. Over lies. Puro kasinungalingan din na nung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Dito, mga kahombre ko, sabihin na natin na hindi siya naduwag. Sige. Hindi ka naman talaga naduwag di ba? Pero sige, kunwari na lang hindi siya naduwag, mga kahombre ko. Gusto daw niya ng fair na laban. Tama. Dahil the moment daw na hindi na siya magsalita, wala na raw maibubutas sa kanya. Paano walang maibubutas? Offline ka na nga, ang dami mo pa rin butas. Napaka bio mo. No? Ay, hindi. Napaka ob mo. Alam mo, Norman, napaka-imposible, no? Na walang maibutas sa mga kagunggungan mo. Alam mo kung bakit? Una sa lahat, imaginein mo kagagawa mo lang nitong YouTube mo na to. Nung nawala ka 3 months ago, siguro siguro 6-7 months pa lang ang itinatagal nitong bago mong channel, tama? Ngunit, tingnan mo naman, Norman, wala ka na nga. Kaso nag-iwan ka ng 603 videos sa iyong YouTube channel, tama? Imaginein mo, Norman, yung account ko, yung YouTube account ko, Norman, I am a very active social media influencer. 778 videos lang ang nagawa ko all this time. Diba? Ilang taon na itong channel ko, Norman? Look, joined November 20, 2012. Ikaw, Norman, you joined this October 2025. Imaginein mo,
100 plus lang ang itinaas ng pag-upload ko ng video sa'yo? Paano ka mawawala ng butas? Grabing ginawa mo na yon ha? Sa loob ng ilang buwan? Grabe! 603 videos ang nagawa mo? Ay, at least tinupad mo. Ito sinabi mo na to. May mangyayari na. Hanggat wala siyang waiver, araw-araw, minuto, bumurahin ko siya, putang ina niya, duwag siya, wala siyang bayag. Di ba? Biruin mo, ako, dapat di ako magla-live. Pero ipinangako ko kasi na 2 beses isang araw, magla-live ako para lang murahin siya, pokin ng ina niyang makagago siya. Kaya nag-live ako. Oh, di ba? Ang galing mo, Norman! Imagine niyo mga kahobre ko, ganyan nung katindi si Norman. Tapos sasabihin mo, wala ng butas, ayan ang malabo. Depende na lang kung buburahin mo ulit yung buong YouTube channel mo. Kaso alam ko, sikreto mo, Norman. Ito mga kahobre ko, ito bago ha. Hindi na ho bago sa atin, no? Sa publiko. Siguro kung medyo nag-a-analysis kayo. Ako kasi ito yung trabaho. That's why I analyze things. Nangyari na ho ito dati kay Norman Mangusin. Lalo na nung panahon na nakulong siya. Yun nakulong siya talaga, di ba? Sentensyado siya talaga. Paglabas niya, matagal ho siyang nawala. Then after nun, mga kahombre ko, bumalik ho siya ulit. Tapos ito na, nakatapat niya na ako, mga kahombre ko. So, kumbaga, mga kahombre ko, gusto niya sana akong gawin na, alam niyo yun, na stepping stone para sa comeback niya. Kaya nga, kung maalala niyo, mga kahombre ko, yung mga naging unang videos niya sa channel niya ay lahat nakatitulo laban sa akin. Kasi mga kahombre ko, talagang utak social media influencer tong tao na to. Alam niya kasi na kapag may kalaban siya sa social media, sinasagot siya or whatsoever, malakas ang hata. Kasi syempre, gustong makita ng mga tao sinong mananalo. In fact, ayun na nangyari sa kanya. Imagine niyo mga kahombre ko, kahit full of haters to, still, nakaani siya ng 50,000 subs. Sa loob lamang ng konting panahon sa YouTube ho, this is a big victory. Kasi napakahirap na hong magpasub sa YouTube. And yet, talagang nagkaroon pa siya ng 50,000 subs. Naintindihan nyo na? Inggit ka na naman. Ngayon, mga kahombre ko, mabalik tayo sa argumento. Alam nyo, mga kahombre ko, babalik si Norman. Malamang. Ayan ho ay nagpapalamig lang. Alam nyo kung anong next step niyan? Babalik siya siguro after 6 months. So, may 3 buwan pa. Babalik ko yan after 6 months. Depende na lang kung nasa laya pa siya sa loob ng 3 buwan. Hindi ako sure dyan. Pero, let's say na nasa laya siya. In about 3 months time, balikan nyo tong video na to. Sigurado ho, babalik yan. Sigurado or maybe less. Tignan natin kung totoo. Pagbalik niya, mga kahombre ko, totally kakalimutan niya na ako. Mag-iiba na yan ng content. Ngayon, mga kahombre ko, ano bang masasabi ko sa action na yan? O ano bang masasabi ko sa iyo, Norman? Kung yan ang pinaplano mo, which ayan naman talaga ang plano mo, so you literally, lost. Wala na to. Kasi ibahin mo nga ako sa nakalaban mo before, at ibahin mo rin ang fanbase ko sa fanbase na mga nakalaban mo noon. Kasi ang fanbase ko, Norman, hindi nakakalimot. No chance. Makikita mo yan sa video na to. Look at the views, man. Tignan mo ang views. Kahit wala ka, same views pa rin. Di ba? Nasa middle pa rin tayo ng views ko pag ikaw ang content ko. O, di ba? Yan ang ibig sabihin niya, Norman. So, kung yan ang pinaplano mo, papalpak ka. Kasi makikita at makikita mo pa rin ako sa tawiran. Hanggat hindi mo ako pababagsakin, kakalabanin ng head-to-head, hindi ka tatagos. Norman naman! Ako, I stop it. I stop. I already conquer myself. Oh, mahirap kalaban ng sarili. Tatandaan niyo yan. Pero kinalaban ko yung sarili ko. Ang galing mo naman. Imagine niyo yon, mga kahombre ko. Naisipan niyang kalabanin ang kanyang sarili at mukhang nagwagi siya. Dahil ang kalaban niya daw sarili niya lang. So, in short, nagwagi ho siya dahil ngayon, mga kahombre ko, wala na siya sa social media. Ang isip niya, hindi na siya mapapahama kasi wala na siya sa SOCMED Ayun yon, mga kahombre ko, di ba? Ngunit, bilang sorpresa ho sa ating lahat,
abay lumabas ho ang legendary na si Norman. Naabot lang namin, taob yung kasino. Ikaw, inabot mo. Ako naman ay windang na windang dito. Mukhang mas may tulog pa ho ang gilagid niya kaysa sa kanyang mga mata, mga kahombre ko. Kasi talagang mukhang hindi na ho ito natutulog, mga kahombre ko. Sagad na ho sa buto. Ang wasak na Norman Mangusin. Ewan ko, naawa ka ba? Sabi ni Bryce Flo, boss, nagsusugal ka pa? Hindi na, Bryce Flo. Hindi na. Ayoko nang magsugal. Oo. Inuubos ko na lang yung aking consumables at alam mo na, ako'y naghahanda ng syempre marami akong mga bayarin. Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano-ano. Hindi ba? Akala ko ba instead na isugal, gagamitin mo na lang ito upang magbayad ka ng abogado? Ay, nako Norman! Sa ngayon, mga kahombre ko, wala pa rin ho tayong update sa mga ikinaso sa akin ni Norman sa Quezon City at sa Parañaque. Kung maalala nyo, yung ikinaso niya sa akin sa Parañaque, ako daw si Fuji News. Yun. Tapos itong sa Quezon City, dahil doon sa nangyari sa Napolcom, mga kahombre ko. So, wala pa ho yung mga resolution, but once na dumating ang resolution, ako ang unang magko-content dyan. Malamang! Ipagdasal mo, Norman, na ito hindi papasok ha. Pag ito hindi pumasok, katapusan mo na yon. Kasi magkaka-content ulit ang buong social media. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Manalangin. Ay, hindi ako atras dito. Sabi ko nga, I can do this all day, all night, all day long, all night long. Kayang wala na akong gagawin sa buhay ko kundi magkaso na magkaso. Ganon. Alam mo, sabi ko, weather lang yan. Hambog today, iyak later. Ganon lang yon. Diba? Akala kasi nila walang bearing. Pang grade 2 nga daw yung kaso ko. Di sige, pang grade 2 pala Pang grade 2 pala yung kaso ko. Di sige. Diba? Di bali ng pang grade 2. Ayos lang yon. At least may kaso ka. Yun naman pala At least nakapagkaso, di ba? Yun. Ngayon, makikita natin, mga kahombre ko, very soon, kung ano bang nangyari sa ikinaso niya sa akin. Excited naman ang lahat, mga kahombre ko, di ba? Walang halong mintis. Maaring talo ako, maaring panalo ako, I don't know. Maguluhutong larong to, mga kahombre ko. Alam nyo naman, magastos, di ba? Tomaps! Huwag nyo hong kakalimutan na ongoing pa rin yung ifinail ng misis ko sa kanya, mga kahombre ko. First, yung ifinail ni Boss Manny sa kanya. Pangatlo, yung ifinail ng Napolcom. Siyempre, ni Atty. Kalinisan at ni Asek Lacanilao sa kanya, mga kahombre ko. So, ayan ho, napakarami hong kaso at even ang mother-in-law ko sa kanya, ng parents ko sa kanya. Ang dami pa hong naghihintay na kaguluhan ho sa mundo ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. Pero tandaan nyo, mga kahombre ko, ha? Lahat naman ng tao ay may defeats, di ba? Hindi din naman ako sure. Kasi hindi ho natin kahit kailan makokontrol kung ano man ang magiging desisyon ng korte. So, kumbaga, lahat ng ito, mga kahombre ko, ay full of question marks. Hanggat hindi talaga lumalabas ang mga resolution. Tulad yan, naghihintay tayo for the resolutions. Pero syempre, mga kahombre ko, dahil syempre, laban ko to, para sa akin, malakas talaga laban ko. Kaso, syempre, it's not gonna be up to us to decide kung tataas ba or matatalo ba ako? Or magkakawarant ba ako? Nobody knows. Basta when the day comes, we are ready. Diba? Yun lang naman ang mahalaga. Sana, Norman, ready ka rin. Baka mamaya, eto na naman ang sabihin ng abogado mo sa'yo. Paano to, attorney? Andito naman pala, tinitigilan pa kami. Ngunit sa kabilang banda ng storya na to, mga kahombre ko, makikita ho natin yung ex-aso niya na si Casper, mga kahombre ko. Ayan, makikita ho natin dito, mga kahombre ko. Ito naman marangal na trabaho. Ako, mga kahombre ko, believe ho ako sa mga gasoline boy, sa mga boy dyan. Kung ano man trabaho nyo, wala naman yung problema. Ang problema, si Casper. Tandaan nyo, mga kahombre ko, ha? Itong newly and improved na gasoline boy in Casper, mga kahombre ko, ito ho ang pinagsasabi sa akin. Yung panahon ni Makabaho, bobo. Lahat sa'yo, nasa iyo. Makabobo, nakabaho, nakagago.
Ako, inubaran ako ng mga gago, boss. Ah? Siya, hubaran ko siya, magiging maputi na siya, boss. Wow! Tanga mo, putang ina mo. Sino yung minumura mo? Si makagago, tsaka si mabaho. Tang ina mo Ano ka. tong dati, pakshit lang ngayon, putang ina mo Hindi, na. boss. Kumbaga sa diesel, nakakagigil na. Siyempre, putang ina, nagigil. Putang ina, ako amunin niya. Suntukan tayo. Isang kamay lang gagamitin ko sa'yo. Baka suntok ka ng 3 sa akin, panalo ka na. Partida yan. Isang kamay na. Baka suntok ka sa akin ng 3, panalo ka na. Ay. Sabay mo na si Igme. Dalawa na kayo. Ay. Dalawa na kayo. Teka muna. Akin yun Hindi eh. nagdidisin. Di boss, relax ka lang. Hindi, teka muna, akin yun. Relax ka lang. Akin si Igme eh. Ako muna. Pag medyo... Eh, di kay Igme ka na lang. Ako laki makabaho. Sige, pwede. Sige, pwede. Oo, ganda. Pero teka muna. Magandang laban yun ah. Mas marami kong kinaso kay ano eh. Mas marami kong kinaso kay Makagago. Tapusin mo muna kaya. Baka hindi maapektuhan yung kaso ko sa kanya. Tama, kay Makagago ka. Sige. Kay Igme ako. Ayun, wala Ayun, pa oh. kaso yun Puta, eh. ina. Puta, kakalusin ko lahat ng galis nun. Poke ng ina mo, Igme. Ay puta. Ako inubaran ako ng makagago, boss. Ah? Siya, hubaran ko siya, magiging maputi na siya, boss. Wow! Hanggang flawless ka, puta. Flawless? Flawless. Boss, ayon sa aking balita sa mga tao natin doon, sa mga kita natin, ito yung chat sa akin. Sabi niya, oo nga, kasi ang kwento dito may tag 5K raw kada isa sa in-interview niya. Ganun, tig 5K. Putang. Mahirap pala to. Mahirap pala to. Ang inan to. Tig 5K? Bawat isa, ito pa boss, binayaran sila, a statement lang sa vlog ng makagagong bobo. Ayan, may nakakita na bago sila umalis. Bago daw sila umalis, may nakakita sa kanila. Hindi sila binugbog. Puta. Makagago. Kung nandun ka. Ay putang ina yan. Yung itim niya na yan. Magiging uling niya po. Kahit isang kamay lang boss, suntukan kami yan, di manalo sa kanya. Baka mamaya, hamon kita, nakatali kamay mo? Putang ina niya. Talaga? Oo boss. Ilalabang kita. Pwede. Nakatali kamay mo. Nakatali yung kamay ko, pero 8 yung pamalo ko. Basta isang kamay. Oo, basta sa kamay. Ilang kamay tatali? Kaliwa kanan. Yung kanan ko medyo malakas to eh. Malakas? Yung kaliwa na lang siguro yung tatali ko. Kaliwa na lang. Sige, may labang ka. Sige. Ito pa boss. Ano sabi? Bago sila umalis, Hindi, teka, ulitin mo. Bago umalis sino? si Makaogag, nagbigay ng 5K 5K! kada isa Isa! doon sa in-interview niya. Kikita siya, pinagkakitaan niya ng daan-daan libo, Tapos 5K lang binigay. tapos 5K na ibibigay. Ay, putang ina, barat pala itong Makaogag na to. Sabi ni, Murphy, nagyat. Yung suntukan, pwede, Casper versus Makaogag. Oo! Takihin na mo, Ogag, yari ka na! Kahit matalo mo ako, masuntok lang kita, masayang-masaya na ako. Ayun! Parang gusto ko, ako boss eh. Mauna ka? Oo, parang nag-iinit na yung carburetor ko eh. Karburador mo? Pero, passion mo, ganyan. lalabanan mo na suntukan sa Makagago, isang kamay. Sabi mo nga sa hamunin mo na. Mura-murahin mo na. inuulit ko ha. Utang ina mo. Para matapos na yung kalokohan mo at wala ka nang idamay na tao, mamaya may damay ka na naman dyan. Kalikahin mo na naman yung mga kabataan dyan. Suntukan na lang tayo, isang kamay lang ang gagamitin ko. Ako witness, itatali ko yung kaliwa mo. Isang kamay lang. Siya, dalawang kamay. Oo, boss. Pag nakatatlo ka, 3 suntok sa mukha ko, panalo ka na. Ayun. I-double natin kay Igme ako. Oo, pwede rin. Isama mo na si Igme, si Solis. Mauna kaya ako para gawin mo kay Makabago kung ano yung gagawin ko kay Solis. Parang gusto ko, ako boss eh. Mauna ka? Oo, parang nag-iinit na yung carburetor ko eh. Karburador mo? Ano masasabi mo kay Makagago sa kanyang kasinungalingan? Yan, tamod daw eh. Tamod ka daw? Oo, ito sa'yo. Paborito ng lahat, bakit? Hindi mo ako magugunggong. Pakshit! May kaso na pala yung bakit ngayon? Bobo lang yung Ah. nakakasuhan ng gano'n. Ala. Sige. Bobo lang yung nakakasuhan ng gano'n.
Siya nga, mura ng mura eh. Di ba? Dagdagan ko pa, dagdagan ko pa yung backseat sa'yo. Ang yabang mo at ang tabil-tabil ng dila mo. Di ba? Tapos ngayon, biglang ganito nang salita mo. Mga nasagasaan ko, ang mga vlogger. Kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Maging loyal sa inyo. Ang trabaho ko lang naman po, ganun. Ganun kasi ako magtrabaho. Para sa inyo, sagasaan ko kayo. Humingi akong pasensya sa inyo. Kasi trabaho lang talaga hanap ko eh. Sa mga followers ko naman, okay lang naman kahit di na ako mag-vlog eh. Para makaiwas na rin sa bash. Naku, Casper! Pasensya ka na! Pero hindi kita mapapatawad. Paano naman kung papatawarin kita? Si The Kings nga, ginanito mo. So guys, magandang araw. At ito, may bisita ko dito sa bahay at para linawin lang ang lahat sa mga nangyaring kaguluhan at alam ko naman na itong tao ito nadamay lang. So nandito ang ating munting kaibigan, ladies and gentlemen, Casper, the friendly ghost natin. O Casper, mabati ka sa mga kaibigan natin. Binabati ko kayo dyan lahat Dito ako para linawin ko yung naging kay Idol The King. So yun, yun namang usapan namin ni Casper, sa amin na lang yan. So marami kami pinag-usapan in private, hindi namin kailangan i-public ito. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo is sincere na nagpunta dito si Casper, nilinaw lahat yung sinabi sa akin, pinaliwanag naman niya na talagang nautusan lang siya at dala ng kanyang pagiging pagtatrabaho kay Norman. So ganun pa man, sa akin, okay na to si Casper at humingi ng tawad. Sino ba naman tayo? Tayo tao lang, tatay lang na gusto maghanap buhay at ramdam ko yung ginawa sa kanya at ginawa sa akin, iisa lang. Ang problema lang natin, medyo problemado itong ating si Casper kasi kahit humiwalay na siya kay Norman, may mga haharapin siyang problema. May mga natapakan siyang tao. Pero ngayon, sa akin, yan ang akin, mga kasama, ako, okay na sa akin si Casper. Na-forfeit ko na siya sa mga nangyari. Kasi sabi ko nga sa inyo, tao siyang pumunta sa akin, tao ko rin siyang pinakasamahan. At tao humingi ng tawad, sino ba naman tayo? So sa akin yon. Ewan ko lang doon sa ibang tao na naargabyado niya. So nasa sa inyo po yung decision na yan. Hindi ko kayo masasaklaw. Kasi dapat si Casper din ang makausap nyo para marinig nyo rin at para mapaliwanagan din kayo kung bakit ganun ang pangyayari. So ganun pa man guys, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata in God's will, basta ilalabas natin ang buong katotohanan. So maraming salamat Casper at bati na kami ni Casper hanggang dito na lang at may Google Pay pa kami. Salamat sa inyo guys, maraming salamat. God bless you. Eto mga kawambre ko partida na. Ang bango-bango ni The King sa kanya nung magkaharap sila, pinakain pa sila and all. Bigla ang ang ex-aso ni Norman, ito na ang sinabi. Maybe like ang nakalipas ay mga 2 buwan o 1 buwan mga kawambre ko. Magandang tanghali sa inyo lahat. Naku, Diyos ko, ano ba ito? Alam naman natin lahat na ang kaaway ko talaga dito si Norman Mangusin. Pero may mga ilang tao kasi na gustong magpakilala siguro, gusto sumingit. Katulad na sinabi ko, si Norman Mangusin talagang kaaway ko yan. May mga tao kasi na may mga post ako na talagang medyo naghahamon. So, i-call out ko sila ngayon. At kahit anong post ko kasi andito ito kung kilala nyo ito, si Miko Park page na to. Itong si Miko Park page na to, may mga comment lagi sa akin ng paghamon. So, kina-call out ko lang naman siya. At ako kasi pagka hinamon mo, hinamon mo na ako. Siyempre, isasagot ko, walang iba kundi oo lang.
lalo na pagka-connected ka kay Norman Mangusin. Pero may sinasabi siya dito na kasama ko si Master Boyong Explorer. Saan ba? Sabihin mo lang, kahit sa harap ng bahay mo mismo, pupuntahan kita. Yan ang sinasabi ko. So, kinocall out ko dito si Boyong the Explorer. Kung totoo ba ito sinasabi ng bata mo, nakasama ka raw nitong si Miko Park page na to. Paki-inform lang ako ha, para hindi ako umalis. Pero kung gusto niyo naman surprise, anytime, andito lang ako sa bahay. Sinabi ko na, 517 Sitio Centro, Barangay Paay Isa, Chaong, Quezon. Tanga na lang ang hindi makakapunta sa address na yan. May post ako, andyan yung address ko, andyan yung bahay ko, andyan yung itsura ng bahay ko. Pinakita ko na lahat sa inyo, baka maligaw kayo, mga tanga pa naman din kayo. Lahat na daga, magsama-sama na kayo. Sabi ko naman sa inyo, ang kaaway ko dito si Norman Mangusin. Pero kung gusto talaga makisawsaw, edi sige. At isa pa, pinaka-importante sa lahat. Casper, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo after na nangyari sa atin. Ipakilala mo ako sa taong ito, pahingi ako ng address niyan. Yun lang pabor na yon. Simula nung huling nag-usap tayo, wala ako hiningin pabor sa'yo. Yun lang ang gusto ko. Kasi alam ko naman kilala mo yan. Kasi nakadikit ka kay Boyong. Ngayon, Casper ha, naulit ko. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Ibigay mo sa akin ang address ng tao na yan dahil alam kong kilala mo. So, see you guys. Abang-abang na lang tayo. Pasensya na kayo at bigla ako gawa ng video na ganito. Gusto ko lang malinaw sa'yo na Miko Park Paste at papansinin na kita ngayon sa unang pagkakataon at ito na rin yung huli na papansinin kita kasi hinamon mo ko, patulan na kita. Kung hindi mo naman ako patulan, hindi na kita papansinin kasi baka masyado ka ng pumogi, bakla ka pa naman, ha? So yun lang guys, at magandang araw sa inyo. The King Idol! Mas masarap pang magtrabaho kesa makisawsaw sa problema ng iba. Tsaka hindi na panahon ng hapon ngayon na may bayong sa ulo para magturo. Isa pa, hindi ko naman alam bahay o address ng tao na yon. May kanya-kanya na tayong pamumuhay. Siguro mas gagalingan ko pa magtrabaho para mabigyan ko ng pangangailangan ang pamilya ko. Now, akala ko ba di ba? Nagkaayos na kayo. Bakit paatake ka na naman? Alam nyo kasi mga kahombre ko, yung mga ganyan tao, hindi yan nagbabago. Lalo na yung mga style na yan ni Casper, style na yan ni Norman. Hindi ho magbabago yan. Kung ano yung ibinubuga, mga kahombre ko, ng mga bibig ng mga yan, yun na ho yun. Tapos na tayo dyan, mga kahombre ko. Kaya, kung ako sa inyo, no? Kung ako lang naman sa inyo, huwag kayo maniwala dyan. Yung mga pagpapaawa niya nitong mga nakaraan, hindi totoo yan. Nagpapaawa lang yan pero nasa loob talaga ang kulo niyan. Yan ang totoo dyan, mga kahombre ko. Yan ang totoo kay Casper. Tanga mo, putang ina mo. Sino yung minumura mo? Si makagago, tsaka si mabaho. Tang ina mo Ano ka. tong dati pakshit lang ngayon putang ina mo Hindi na. boss, kumbaga sa diesel nakakagigil na. Siyempre, putang ina, nagigil. Putang ina, ako hamunin niya. Suntukan tayo, isang kamay lang gagamitin ko sa'yo. Baka suntok ka ng 3 sa akin, panalo ka na. Partida yan, isang kamay na. Baka suntok ka sa akin ng 3, panalo ka na. Ay. Sabay mo na si Igme, dalawa na kayo. Ay. O Casper, grabe hanggang ngayon iniintay ko pa yung suntukan na yan. Mamaya niyan ako mismo ang makita mo dyan sa gasoline station mo. Baka mamaya gawin mo yung ginawa mo do sa QC. May mga ibinubulong lang naman ako sa'yo. Bakit halos matanggalan ka ng itlog? Di ba? Halos matanggalan ka nga ng itlog sa kaduwagan mo. Baka naman magaling ka lang kapag nakakainom ka. O kaya naman ikaw galit. Pero noon sa QC, di ba? Niyayaya nga kita na mag-usap tayo sa labas. Instead, ang ginawa niyo ni Norman, umalis kayo. Sinabi niyo ba sa prosecutor na natatakot kayo sa life niyo? What the F, man? Mag-isa nga lang ako. Ito sa'yo. Paborito ng lahat, pakshit. Ay nako.
Ay nako, Casper. Kung makikita lang talaga ng mga tao lahat ng ito, sobrang nakakatawa, Casper. Promise. At dito, mga kahombre ko, ito yung panapos natin. Nagkaroon ng post si Alex Fabella na kasama niya si Norman Gusgusin, kung saan sinabi niya na best friends forever daw sila at walang bitawan. Ngunit, ito ho ang sinabi niya. Good morning sa inyo. Nandito ang aking best friend. Best friend forever, wala itong bitaw. Oo. Pare, konting kamay lang. Good morning. Anak ng... So yun, mga kahombre ko. Yun lang naman. Anyway, one love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!